Hi guys! Welcome back to my channel, and it's Megan Joyce. And for today's vlog, sagutin lang natin yung mga common questions doon sa vlog ko na wedding requirements. Yes, yung magiging laman nga ng vlog nga natin ito ay about the frequently asked questions dun sa wedding requirements. At kung hindi mo pa napapanood guys, please hop onto this link. Sa link na yan guys, dun mo rin napapanood kung ano nga ba yung mga updated requirements na kailangan mong ayusin bago ka ikasal. So here's the first question. Tinanong dito, normally how many days po ba makukuha ang marriage license after ng counseling? Usually po makukuha nyo po ang marriage license 1 week after yung magpa-marriage counseling. And yes, hindi po nagre-release po si Civil Registrar's Office ng marriage license po same day ng marriage counseling nyo kasi meron pa silang kailangang i-process. Minsan pwedeng mapaaga, minsan naman pwedeng malate, pero usually po 7 days talaga bago nila i-release yung marriage license nyo. Ang pangalawang tanong naman natin dito ay, ask ko lang po kung sa ibang lugar kami magpapakasal, saan po kami kukuha ng requirements? Sa residency po ba namin na naka-indicate sa mga IDs or kung saan kami magpapakasal? Ang sagot dito guys ay kahit nasaan ka pa basta makapag-provide ka ng mga certain documents para makakuha ka ng mga requirements, pwede kang kumuha ng requirements or pwede kang mag-asikaso. That doesn't mean na yung ID mo ay taga dito, ganon, doon ka lang pwedeng kumuha ng requirements. Hindi po siya ganon. Then yung third question natin dito guys ay, ma'am, yung partner ko kasi 1 month lang vacation niya here sa Pinas. OFW kasi siya. Inisip ko kung kaya ba ng 1 month to prepare kasi yung signature na needed from him. Actually po, kung 1 month lang siya dito sa Pilipinas, asikasuhin mo na yung mga requirements niya. Pwede ka naman kasi kumuha ng mga requirements na madaling kuhanin. Like for example, yung PSA Senomar tsaka yung PSA birth certificate. But guys, take note lang po sa pagkuha ng requirements sa may PSA, dapat po kamag-anak niyang kukuha, hindi kayo or yung partner niya kasi kailangan po may authorization niya or dapat guardian kayo. Ganun siya. Dapat family po niya yung kukuha. So, yun lang gawin mo. Ayusin mo na lang yung requirements niya dito. Kasi, yung mga requirements na yun, madali lang naman sila kuhanin. Then, pagdating niya, permahan lang po yung magaganap. Then, kinabukasan nun, pwede mo nang ipasa para makakuha ka na agad ng schedule for marriage counseling. And guys, minsan pwede yung pakiusapan nyo na sa Civil Registrar's Office nyo kung pwede kayong isingit or mabilisan kasi understandable naman na yung partner nyo ay OFW at saglit lang siyang babakasyon dito sa Pilipinas. Yung fourth question naman natin guys, tinatanong niya kung may timeline daw ba ito. Like, if next year pa kami ikakasal, can we apply for this na? Or dapat may specific months lang bago ikasal? Ang sagot dito ay, guys, meron lang po tayong 120 days once na narilisan po tayo ng marriage license. Sa 120 days na yon, dapat po magpakasal na kayo. Kasi pag hindi ka nagpakasal within 120 days, back to zero ka or kailangan mo ulit mag-asikaso ng bagong requirements. Yung panglimang tanong naman natin guys, ang tanong niya ay if mag-aasikaso po ng mga requirements, gaano po siya katagal bago ma-complete? Carry po ba ng 1 week? Ang sagot ay yes, kaya po siya ng 1 week. Kasi kung titignan mo guys, madali lang naman yung mga requirements. Ang matagal lang dito talaga ay yung PSA. Pero kung pupuntahan mo yung PSA sa mismong office nila, 1 day lang makukuha mo na at mas makakatipid ka. Pero kung magre-request ka naman guys sa survey list ng PSA Senomar at PSA birth certificate, within 3 to 4 days lang nasa iyo na yung requirement na ni-request mo. Ang pang-anim na tanong naman guys ay, tanong lang po, bali yung nabanggit na requirements, tig-isa kami ng magiging asawa ko? Ang sagot dito ay yes. Requirements niya at requirements mo, tag-isa po kayo pareho. Yung next na tanong naman natin dito ay, paano po pag walang government-issued ID ang partner? Ano po ang pwedeng alternative? Sa pagkakaalam ko guys, barangay ID. Pero hindi ako sigurado dito ha. Yun lang yung pagkakaalam ko. You can ask your Civil Registrar's Office about this. But as far as I know, kahit barangay ID lang, okay na po yun. Yung next question natin guys ay interesting siya kasi for sure mas maraming makaka-relate dito. Yung tanong niya ay, ask lang po kung magkaiba po ang place. Sa kanya po bang place kami magpa-process ng papers? Like po ng mga papers na nabanggit nyo? Actually, yes. Pwedeng sa inyo, pwedeng sa kanila, or pwede kayong separate. Ganon. Kasi kami ng asawa ko, ganon yung ginawa namin. Sa Pampanga ako, then sa Pampanga din siya nag-process ng mga requirements niya. Pero yung mga barangay certificate, ganyan, dun sa kanila sa Makati nila kinuha. Next na question ay para sa mga OFW again. Ang tanong niya ay, pwede po ba ako kumuha ng lahat ng requirements since nasa abroad po ang fiancé ko?
Pwede ka mag-asikaso ng ibang requirements niya pero hindi lahat. Like, kunyari yung mga form. So, pwede ka mag-fill out ng form. Pero yung mga PSA birth certificate, yung mga important documents na katulad ng mga ganon, pwede mong ipaasikaso na lang doon sa, sa mga kamag-anak niya dito. Kasi po, usually, maselan po si PSA pagdating sa mga important documents. Next question natin dito ay, may expiration po ba ang SENMAR or validity? The answer is yes, meron po siyang expiration. Yung expiration po ng SENMAR natin ay 1 year. Yung next question natin guys, actually nandun na to sa vlog, pero siguro hindi niya pinanood ng buo. Hindi siya umabot sa part na yon. Pero ang question niya ay, ma'am, ask ko lang po, pag ba sinubmit ko na lahat ang mga requirements, original po ba kukunin or Xerox lang? Ang sagot dito guys ay original photocopy. Like original SENMAR, PSA, or baptismal, a picture, yung mga photocopy, like kunyari yung ID, yon. So, syempre, hindi mo naman pwedeng i-submit. Yung sagot dito, guys, ay all original po. Original PSA birth certificate, original PSA SENMAR, original na cedula, original ng barangay certificate. Yung photocopy lang dito, guys, sa pagkakaalala ko, ay yung, yung IDs. So, yun lang po yung kailangan yung photocopy. Yung next question natin dito ay, feeling ko mali yung tanong niya, pero ito yung sinagot ko. Ang tanong niya ay, ma'am, if 25 years old above, kailangan pa po ba ng marriage counseling? Yes po. So, kahit underage ka pa or nasa itamang edad ka na ng pagpapakasal, kailangan po ng marriage counseling kasi hindi ka nila i-issuehan ng marriage license pag hindi ka ng marriage counseling. Sa marriage counseling, guys, ang itatakal nyo ay family planning. Puntahan nyo to, guys, kasi napakalaking tulong talaga ng marriage counseling, lalo na sa inyong dalawang mag-asawa. Second to the last question. So, yes, second to the last question na to. Ang tanong niya, ma'am, ask ko lang po, kung dito kami kukuha ng requirements sa Cavite, tapos sa Zamboanga kami pakasal, civil wedding. Nabubulol na ako. Civil wedding, pwede po ba yon? Once na meron ka ng marriage license, kahit saang lupalop ka pa ng Pilipinas, gusto ikasal, pwede ka nang ikasal. Basta meron ka ng marriage license. Like, kunyari, kami ng asawa ko, nagpasa kami ng requirements sa may Pampanga at gusto namin ikasal dito sa may Batanes, ganyan. O, di ba, bongga? Ganon. Pwede, basta meron kang marriage license. At kailangan mong pakasal within 120 days. And yung last question natin dito ay, hello po, sana mapansin. Foreigner po kasi yung partner ko. Dito po ba siya kukuha ng barangay certificate? The answer is, click this link. So, i-click mo yung link na to. Nandyan lahat po yung requirements na kailangan mo pag mag-aasawa ka ng foreigner, ng annulled, or ng widowed. Para meron ka na ding idea bago siya pumunta rito sa Pilipinas. So, click mo lang yan. Lahat po, kumpleto dyan. And yun na nga yung mga most frequently asked questions na nare-receive ko dun sa vlog ko ng wedding requirements. Ginawan ko na siya ng vlog para meron na din kayong mga reference. And that's it for today, guys. And if you like this video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, turn on the notification bell, share this video, at kung meron pa kayong gustong puntahan, tikman, at try natin, please do comment down below. And I will see you on my next vlog. Bye, guys, and congratulations!